Um, Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito naman po niyang kapatid na si Roland na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. At sana po, tayo po ngayon na nakikinig ay karapat-dapat na tumanggap ng pagpaparang pag-unawa at kaalaman upang maibuhay po natin ang mga aral na ating maririnig. Mapanuto ang ating buhay at sana tayo ay maging mabuting halimbawa, unang-una ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga asawa at ng ating mga anak at ng ating mga apo. At sa kalahatan, sa lahat ng mga makakakilala sa atin para maunawaan nila ng buhay natin ay hango sa buhay ng ating rabay na siyang nagbigay sa atin ng pananampalataya. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, talastasin natin ang kwento ng ating rabay. At ito ay may kinalaman doon sa unang kwento sa aklat ng Genesis or tinatawag nating Bereshit. At sana matuto tayo sa aral na ibibigyan ng rabay. Dahil ito'y para sa atin. Ito ay may kinalaman sa ating pakikitungo sa ating kapwa-tao, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Dahil ang pamagat po ng rabay ay may kinalaman sa katanungan ng unang nilikha, unang nalikha, should I say, nung panahon sa aklat ng Genesis. Ang pamagat po ng ating talastasan ng rabay ay, Am I my brother's keeper? Now, bakit po lumabas ang katanungan ito? At ano ang bearing ng kwento na mababasa natin at mapag-aaralan sa ating pang-araw-araw na buhay? At paano natin ito ububuhay sa pakikitungo natin sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapatid sa dugo, at higit sa lahat ng ating mga makakasalamuha. Kaya talasasin po natin ang kwento, Dito, simulan natin ang kwento sa aklat ng rabay. Ito sa aklat ng Genesis, chapter 4, verse 9. Dahil ang kwento pong ito yung simula para maunawaan natin ang kwento na dahil sa kwentong ito, dito nagsimula ang kwento kung bakit sa ating panahon at pagmula ng panahon na nauna sa atin ay palaging may pagkakaiba. Doon sa nagsasabing sila ay ating mga kapatid at tayo naman na nagsasabing tayo mga kapatid nila. At yung mga iba na masasabi natin, kapatid ba nga natin sila? Ito'y sasagutin po ng rabay, At sana magkaroon tayo din ng kasagutan. Kung sino nga ba yung tinatawag nating kapatid at ano yung ating responsibilidad sa ating mga kapatid na nasa pananampalataya, higit sa lahat na siyang ibubunyag ng rabay sa ating aral sa oras pong ito. Now, dito po sa aklat ng Genesis chapter 4, ay ganito po yung kwento. Ang kwento rito nang lumabas ang unang anak ni Adan at ni Eva. Nalaman po natin na may dalawa pong naunang anak. Si Cain at si Abel, At bagamat malungkot po yung pangyayari ng kwento, talasasin natin ang kwento. Bakit lumabas yung katanungang, Am I my brother's keeper? Chapter 4, verse 9, ito yung kwento. Now, ang kwento po rito, dito natin makikita yung simula ng pagkakahalintulad ng magkapatid. Bagamat sila po ay magkapatid, pero magkaiba po ng kanilang mga kaisipan. Dahil makikita natin dito na si Cain na panganay ay iba yung kanyang kaisipan. Bagamat iisa ang kanilang pinanggalingang magulang. At si Abel na pangalawa ay iba rin yung kanyang katangian. Dahil lang lumabas po yung kwento na sila po ay nagtakda ng panahon para maghain po ng handog na pasasalamat sa pagpapalang ibinigay ng Ama sa kanila bilang kanilang Elohim. Natagpuan po na mas naging
kaiga-igaya ang handog ni Abel kaysa sa handog ni Cain. At dahil po dito, nagkaroon ng pananaghili at nangyari nga yung unang krimen, yung unang kasalanan ng patayin ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Now, dito po natin malalaman yung kwento na bagamat magkapatid po sila. Ano po? Magkapatid po sila sa laman. Pero makikita natin na sa galit panaghihili ng isang kapatid, humahantong sa paggawa ng kasamaan. Ito ba ay minana ng sanlibutan sa panahon natin? Yes. At dito natin mapagtatanto na bagamat tinatawag palang kapatid, at the end of the day, magkakaroon po ng malaking pagitan. Dahil ang pagitan po ng ginawa ni Cain, doon sa ginawang kanyang pagpatay sa kanyang kapatid na si Abel at sa mga sumunod pang salinlahi, ay may kinalaman din sa ibinigay na hatol ng Ama at ibibigay na hatol balang araw na yung mga hindi matatawag na anak ay dadalhin sa dagat-dagatang apoy at ang mga mapipiling tunay na masasabing lingkod at tagapagmana ng kaharian ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Now, tandaan po natin ang kwento lahat ng nilikha ay nagmula sa iisang lahi, nagmula sa iisang magulang. Ano po? Na si Adan at si Eva. Kaya talasasin natin ang kwento dito sa chapter 4 verse 9. Sabi niya, at sinabi ng Elohim kay Cain, saan naroon si Abel? Now, ito po yung matapos napatayin ni Cain si Abel, At hinanap nga ni Amang Yahweh si Abel. At sinabi ni Amang Yahweh kay Cain, nasaan si Abel? Na iyong kapatid. At sinabi ni Cain, aywan ko. Ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Am I my brother's keeper? Now, so makikita natin na sa ganitong katanungan ni Abel, ni Cain, parang sinasabi niya sa sarili niya, wala akong pakialam sa aking kapatid. Bagamat kapatid ko siya, parang ganun ang sinabi ni Cain, wala akong pakialam sa aking kapatid. Now, unang-una, nakita natin na may galit si Cain kay Abel. Ayon sa kwento, bakit? Dahil mas katanggap-tanggap kay Amang Yahweh ang ibinigay na handog ni Abel kaysa kay Cain. At dito nagsimula yung kanilang hidwaang magkapatid. Nagkaroon ng pananaghili. At makikita natin, bagamat sila'y magkapatid, ulitin ko, mangyayari ang hidwaang. Ano po? Hidwaang magkakapatid, nahahantong sa paggawa ng kasamaan dahil sa kanilang sariling pangunawa kung paano mabibigyan ng katuturan ang salitang ibinigay ng Ama sa kanila bilang pagtupad sa kanyang kautusan. Ito itatalasasin natin mga kapatid ko dahil ito yung sentro ng ating pananampalataya. Na at the end of the day, binabalikan natin ang kwento ni Cain at sinasabi niyang, am I my brother's keeper? Kaya ang katanungan sa atin, tayo ba ay nilikha ng Ama bilang tagapagbantay ng ating mga kapatid? At sino ang pwede nating mga kapatid? At ano yung magagawa natin sa ating mga kapatid? Ano po? Dito natin matatalastas kung sino nga ba yung ating tatawaging kapatid. At bilang mga kapatid, tayo ba'y may pananagutan sa kanila? O pwede nating sabihin yung sinabi ni Cain, ako ba'y tagapagbantay o tagapag-alaga ng aking kapatid? Ano po? Now, maalala niyo ang kwento nung panahon ng rabay? Now, dito natin maalaman na maging ang rabay nung kanyang panahon ay nagtanong din. Pero ang katanungan niya ay mas malalim doon sa sinabi ni Cain. Ano po? Dito natin maunawaan na hindi pala lahat ay pwede nating kapatid. At kung hindi lahat ay pwede nating kapatid, sino lamang yung ating mga magiging kapatid at ano yung ating responsibilidad bilang mga kapatid? Ano po? Now, balikan natin ang kwento ng rabay nung siya ay nagtanong din sa mas malalim na tanong
nang siya po'y hinahanap ng kanyang ina at ng kanyang mga kapatid. Dito sa aklat ng Mateo chapter 12, ganito ang kwento. Mateo chapter 12, verse 48, 49, and 50. Ito ang sabi. Mateo chapter 12. Now, ang kwento rito ay habang nangangaral ang ating rabbi, dumating po ang isang nakikinig, I believe, at sinabi sa rabbi na, Rabbi, ikaw po'y hinahanap ng iyong ina at ng iyong mga kapatid. Ano po? So, yun po yung sinabi sa rabbi. At ito ang kanyang sinabi sa verse 48, nakasagutan doon sa nagtatanong nagsabi, should I say, na hinahanap siya ng kanyang ina at ng kanyang mga kapatid. Now, ang pinag-uusapan dito ay ang kanyang inang si Maria, na according sa kwento, ay nagsilang sa kanya. Now, ang sabi ko, according sa kwento, bagamat alam natin yung katotohanan na ang ating rabbi ay ibinigay na binhi ng banal na espiritu ng Ama sa sinapupunan ni Maria. Ano po? Yun ang kwento. Kaya siya naging katuwang tao. Pero sabi niya rito, sinabing ano doon yung kanyang ina at ang kanyang mga kapatid sa laman, ay nagsabi sa kanya, narito, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Kaya ito ang sabi ng rabbi sa verse 48. Ngunit siya sumagot at sinabi sa kanila, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Wow. Now, kapag tayo po ay ando doon mismo sa pakikinig, habang nagsasalita ang rabbi, siguro tayo po ay magtitinginan, Bakit siya nagtatanong kung sino ang kanyang ina at sino-sino ang kanyang kapatid? Hindi ba sinabi na ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay naghahanap sa kanya? Pero bakit siya nagtatanong kung sino ang kanyang ina at sino-sino ang kanyang mga kapatid? Ibig sabihin mas malalim ang katanungan ng rabbi. Sa ating panahon, sa ating sari-sariling mga tahanan, itatanong din kaya natin, sino-sino ang aking mga kapatid? Sino ang aking mga magulang? Now, ano po ang sabi ng rabbi? Verse 49, at inuunat ng rabbi ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Now, sino daw ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid? Yung bang mga ina niya sa laman? Yung bang mga kapatid niya sa laman? Ang sinabihin niyang kanyang mga kapatid? So, matalasasin po natin, ano po? Sino daw yung kanyang ina at mga kapatid? Yung daw bang kapatid niya sa laman ay husto na tawagin niyang kapatid? Mga kapatid ko, talasasin natin ang kwento. Dahil malalim ang gustong ipakahulugan ng rabbi. Ano po? And then sabi niya, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sino ang kanyang tinawag na ina at kapatid? Ang kanyang mga alagad. At sino yung mga alagad? Yung gumaganap sa kanyang kautusan. Yung sumusunod sa kanyang aral. Yun ang sinasabi niyang kanyang ina at kanyang mga kapatid. At dinagdagan pa niya sa verse 50. At sinabi niya, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at ang aking kapatid na babae. Now, matatalasas natin. Ang rabbi mismo ang sumugot na hindi lahat ng ating mga kapatid sa laman ay matatawag nating kapatid. Mismong kapatid natin sa laman, mismong magulang natin sa laman, ang sabi ng rabbi, nagbigay siya ng tanong, sila ba ang aking ina? Sila ba ang aking kapatid? Now, hindi po niya sinabing, oo, hindi, ano po. Kundi siya ay nagbigay ng katangian kung sino ang tatawaging kapatid at sino ang tatawagin nating ina at ama na matatawag natin mga magulang dito sa lupa. Kaya mga kapatid ko, talasasin natin ang kwento, Kung sino nga ba
ang tinatawag nating mga kapatid. Dahil tayo mismo ay binibigyan pangunawa ng rabay. Now, ibaba natin ang pagbasa. Dito sa aklat ni John, dudugtungan ng rabay para madagdagan yung ating pangunawa kung sino nga ba ang mga sinasabi nating mga kapatid at ano yung mga hahanapin nating katangian at ano yung magiging responsibilidad natin bilang mga kapatid na tumatawag sa ating mga kapatid. John, chapter 13. John chapter 13. Ito ang sabi. Matapos na bigyang halaga ng rabay kung sino ang tinatawag nating kapatid, ito ang dinagdag niya. John 13, verse 34. Ito ang sabi. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, sabi ng rabay, na na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Now, anong sabi po niya? Sabi po niya kanina, ang ating mga kapatid ay yung mga gumaganap lamang sa kalooban ng ating amang nasa langit. So yung ating mga kapatid sa laman ay hindi maituturing agad na kapatid, bagamat kapatid natin sa laman, pero sa harapan ng ama at sa harapan ng rabay may criteria. Kaya nagkakaroon ng hidwaan saan? Sa sangbahayan, dahil hindi lahat ng mga nasa sangbahayan pala ay totoong magkakapatid. Ano po? Now, ang criteria ng rabay ang ating binibigyang diin, At nang malaman natin kung sino ang ating mga kapatid, anong sabi ng rabay? Magmahalan kayo. Dito nyo malalaman na kayo'y alagad ko kung kayo'y nagmamahalan. Bilang Bilang magkakapatid. So, ang responsibilidad natin bilang kapatid ng isa nating kapatid ay kung mahamahalin natin siya ayon sa utos ng rabay. Now, paano ba natin mamahalin ng isang kapatid? Ano po? Dahil madaling sabihin na mahal kita, kapatid ko. Madaling sabihin. Pero ang tanong, paano nga ba gaganapin ang salitang pagmamahal sa isang kapatid? Ito ang sabi dito sa aklat ng Galatia. Galatia chapter 6. Para malaman natin ang kwento. Ano po? Kung paano nga ba natin gagawin ang ating responsibilidad bilang kanyang kapatid. Galatia chapter 6 verse 2, ito ang sabi. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyo ang gayon ang kautusan ng Mesyas. Now, anong sabi ng Galatia? Mangagpasanin kayo. O mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. So, para mapatunayan natin na tayo nga'y kapatid nila, mamahalin daw natin sila. At kaakibat ng pagmamahal natin sa kanila bilang mga kapatid sa rabay ay magdalahan tayo ng pasanin ng isa't isa. Now, anong ibig niyang sabihin? Ang ibig niyang sabihin ay kung ang kabagabagan ng isa, kahit papaano, one way or the other, may responsibilidad tayo sa kanila. Ibig sabihin tayo ay dapat gumawa ng paraan para maibsan kahit papaano ang dinaramdam na bigat ng ating mga kapatiran. Ito ang dahilan kung bakit nalikha ang asimblya ng rabay para dito natin maunawaan, dito natin maramdaman ang sinasabing pagkakapatiran, pag-iibigan bilang magkakapatid sa rabay. Kung alam natin ang magmahal at tumulong sa mga kapatid natin na nangangailangan. Ano po? Now, hindi natin pwedeng sabihin na, am I my brother's keeper? Sinagot ng rabay. Kapatid mo lamang, sabi niya, ang masasabi mong kapatid, kung at kung. Ano po? Kung at kung, gumaganap siya sa kalooban ng ating amang nasa langit.
Ano po? Dagdag pa. Santiago chapter 2, verse 15. Ito pa, ang ehemplo ng isang kapatid. Para malaman natin kung asaan yung ating responsibilidad at paano natin gaganapin ang responsibilidad na ibinigay sa atin. Santiago chapter 2, verse 15. Ito ang sabi ni Santiago. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang makakanin araw-araw. Now, kung mayroon daw dumating ang pagkakataon na ang isang kapatid mo ay nangangailangan, hubad at walang makain araw-araw, ano yung gagawin? Eto, may ibinigay na halimbawa si Santiago. Verse 16. At ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y magpainit at magpakabusog. At gayon may hindi niyo binibigay sa kanilang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabangan nito? So pag dumating daw ang araw na may kapatid na nangailangan at humingi ng tulong, sasabihin mo daw sa kanila, kapatid ko, umahon kayo ng payapa. At ang rabay, sabi niya, idagdag niya siguro, na kayo'y magpapainit at bubusugin ng rabay. Pero sabi ni Santiago, pero wala ka namang ibinigay kahit 5. Ang tanong ni Santiago, may pakinabang ba ito? Now, tanong nyo, kayong sumagot sa tanong ni Santiago, may pakinabang ba yung sinabi mo? Sinabi mo siyang kapatid ko, sabi niya, ako'y nananampalataya, nayayaon kayong payapa at ang rabay at ang amang Yahweh, sabi niya, ang magpapainit sa inyo sa inyong kaubaran at magbubusog sa inyo sa inyong kagutuman. Now, ang sabi ni Santiago, may pakinabang ba yung sinabi mo? Wala. Bakit? Kapatid ko, ikaw yung nakarinig na nangangailangan yung kapatid. Therefore, ikaw yung pinili ng Ama para magbigay ayon sa sinasabi ng Galatia, napapasanin mo kung meron ka. Naulitin ko. Kung ikaw ang pinaringgan ng Ama, therefore, ikaw, kapatid ko, ay may kakayahan na ibigay ang pangangailangan ng kapatid. Anong ibig kong sabihin? Yung lagi nating sinasabi, sa oras ng pangangailangan ng isang kapatid, mayroon at mayroon sa atin ang pariringgan ng Ama at siyang magbibigay ng pangangailangan kahit papaano. Hindi man maibigay lahat, kahit papaano maibsan. Ang layunin natin ay maibsan ang pangangailangan ng kapatid. Hindi man natin maibigay lahat, pero kahit papaano, gumaan ang kanilang nararamdamang kabagabagan. Maibsan ang kanilang mga pangangailangan. Yun ang ating hinihingi. Yun ang dahilan kung bakit ibinigay ng rabay ang aral na ito para maunawaan natin ang kwento. Am I my brother's keeper? Anong sabi ng rabay? Bilang magkakapatid, yes. Dahil kasama ka sa pagpapasan sa kabagabagan ng isang kapatid. Kasama ka sa magbibigay sa pangangailangan ng isang kapatid. Pag tumuktok sa bahay mo, ibig sabihin inutusan siya ng Ama para tumuktok sa bahay mo. Mayroon at mayroon kang maibibigay. Kung kailangang hatiin mo ang tinapay na kakainin mo, hatiin mo, kapatid. May dahilan kung bakit tumuktok sa bahay mo. Huwag niyong sasabihin na wala kayong maibibigay, kapatid ko, parang awa niyo. Pag tumuktok sa bahay niyo, mayroon at mayroon kayong maibibigay. Ano po? Talasasin natin ang kwento. Ano po? Sumunod na kwento. Dito sa aklat ni Timoteo, aklat ng Tesalonica, chapter 3. Aklat ng Tesalonica, chapter 3. Ito, ang dagdag pa ng ating responsibilidad bilang magkakapatid. Aklat ng unang Tesalonica. Ayan, chapter 3. Ito'y kwento ni Saulo nang utusan niya si Timoteo sa Tesalonica, chapter 3, verse 2. At aming sinugo si Timoteo na aming kapatid at ministro sa Ama sa mabuting balita ng Mesyas para saan?
upang kayo, mga taga-Tesalonika, ay kanyang patibayin at aliwin tungkol saan sa inyong pananampalataya. Ano pa daw ang responsibilidad natin bilang nasa pananampalataya? Ang aliwin at patibayin ang mga kapatid sa pananampalataya. Kaninong responsibilidad yun na nakaatang? Sa mga binigyan ng kakayahan na aliwin at aralan, pagtibayin ang mga kapatid sa pananampalataya. So makikita po natin na ito yung gabay na ibinigay ng Rabay sa atin. Kung paano natin tatalimahin ang responsibilidad na ibinigay sa atin bilang mga magkakapatid. Kaya sa kanyang asimblya, may kanya-kanyang kakayahang ibinigay ang Ama para matustusan ang hinihingi ng bawat kapatid. Dahil alam natin ang kwento, ang ating Ama ang nagsabi, pinili niya tayo para makaunawa sa kanyang pananampalataya. At ang Rabay din ang nagsabi, sabi niya, bagamat hindi niyo ako pinili, sabi niya, pinili ko kayo para maging alagad. Para saan? Para sa kanyang asimblya. Ano po? Ano pa? Verse 3. Upang ang sino may huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatian. Kaya nga kapag kayo ay nagugulumihanan, lalo na sa balitang ito, na nagdidigmaan sa gitnang silangan, tumataas ang lahat ng mga bilihin. Pag tumaas ang gasolina, lahat yan tataas. Simulang gasolina, susunod ang mga bilihin. Hindi naman tumataas ang sahod. Ano po? Pero dahil sa pangunawa na ibinigay ng Ama sa kanyang mga lingkod, tayo po'y kanyang aaliwin at bibigyan ng katibayan sa ating pananampalataya upang huwag tayong magulumihanan. Dahil alam natin ang kwento na darating ang ganitong mga pagkakataon. Ipinaunawa na sa atin. Kaya kayong mga nakikinig, tayo po'y maghigpit-higpit ng sintron dahil mahaba pa ang digmaang nangyayari sa gitnang silangan. Hindi po siya agad matatapos. Abutin pa siya ng linggo. Kaya kayo po'y magtiis-tiis saglit. Kung ito yung hinihintay nating digmaan, so be it. Ano po? Pero alam natin ang kwento. Mangyayari ito sa atin. Kaya tayong mga magkakapatid, dapat nating pagtibayin ang ating pananampalataya. Dahil walang tutulong sa atin sa mundong ito maliban sa atin na magkakapatid. Magkakapatid saan? Sa pananampalataya sa Rabay. Bakit? Dahil iisa ang ating damdamin. At ano ang damdamin natin? Maluwalhati natin ang ating Rabay at maganap natin ang ating tungkuling ibinigay sa Kanya. Ano po? Sapagkat kayo rin ang nakakaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. Kayo daw nakakaalam kung sino ang pwedeng tumulong sa inyo. Kapag kayo'y nangangailangan at kung sino ang ibinigay ng Rabay na kaisipan sa inyo, yun ang ibinigay ng Rabay na tutulong sa atin. At alam ko naman na yung taong ibinigay ng Rabay sa inyo, ang Rabay din ang magbibigay ng katangian doon sa taong ibinigay niya para maibsan ang pangangailangan ng kapatid na nangangailangan. Ano po? Sumunod na kwento, dito sa aklat ng Leviticus. Leviticus chapter 19. Dagdag natin ang kwento. Leviticus 19 verse 17. Sabi niya dito, huwag ninyong kapupuutan ng inyong kapatid sa inyong puso. Anong ibig niyang sabihin? Kung dumating ang araw na may kapatid tayo na makagawa ng pagsalangsang laban sa atin, or kayo ay masasabi nating hindi napagbigyan o kayo ay nagkaroon ng medyo pagtatampuhan. Sabi ng ating Rabay, huwag ninyong kapuutan ang inyong kapatid sa inyong puso. Huwag ninyong kapuutan. Ano man yung kanyang naging kasalanan, huwag mong isasara ang iyong pintuan. Yun ang sinasabi niya. Huwag mong isasara, kapatid ko. Huwag mong isasara. Bibigyan siya marahil ng leksyon ng Rabay, pero huwag mong isasara ang pintuan. Ano po? Huwag mong isasara ang pintuan. Verse 18.
verse 17, tunay na inyong sasawayin ang inyong kapwa at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kanya. Anong sabi niya? Sawayin ninyo ang inyong kapwa. Sawayin ninyo pag may nakita kayong masama. Sabihin mo sa kapatid, kapatid ko, mali ang ginagawa mo. Responsibilidad ba natin yun? Yes. Am I my brother's keeper? Yes. Pag nagkasala ang kapatid, kamuhian ng kasalanan, huwag yung tao. Ulitin ko, ano po? Huwag nating kamuhian ang kapatid at huwag nating isara ang ating puso. At pag nagkasala ang kapatid, sawayin natin sila. Ano po? Kamuhian natin yung gawang masama, pero huwag yung tao. Dahil yung gawang masama, hindi na magbabago, pero yung tao pwedeng magbago. Ano po? Huwag nating isara ang pintuan sa kanila. Am I my brother's keeper? Yes. Huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kanya. Huwag niyong aakuin ang kasalanan ng iba. Huwag niyong aakuin ang kasalanan ng kapatid. At huwag din kayong magkasala ng dahil sa kanya. Ano po? Huwag niyong sabihin na gagawin mo ito dahil sa kapatid mo. No, kapatid ko. Hindi ginawa ng Ama ang ganong mga salita. Huwag kayong magkakasala dahil sa kapatid. Ano po? Huwag kayong gagawa ng kasalanan dahil sa kapatid. Dahil ang sagutin ninyo ay sa Ama, hindi sa kapatid. Meaning yung kasalanan nagawa ninyo. Hindi nyo pwedeng sabihin, nagawa ko itong kasalanan dahil sa kapatid ko. No, hindi nyo pwedeng sabihin. At huwag nyo aakuin ang kasalanan ng inyong kapatid. Huwag nyo aakuin. Sawatahin ninyo, pagsabihan ninyo, pero huwag nyo aakuin ang kasalanan ng kapatid at huwag ka rin magkakasala dahil sa kapatid. No po, huwag dating sabihin na kasi kapatid ko siya eh. No, hindi binigay na gano'n ang salita ng Ama. Ano po? Kaya talasasin natin ng kwento mga kapatid ko. Am I my brother's keeper? Yes. Obligasyon ba natin na pangaralan sila? Yes. Obligasyon ba natin na sawatahin sila pag gumawa ng masama? Yes. Pero hindi natin obligasyon na akuin yung kanilang pagkakamali. Ano po? Huwag kayong maghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan na huwag kayong magkakaroon ng tanim ng galit. Ibig sabihin, pag kayo ay nagalit, huwag lubugan ng araw. Huwag niyong itatanim na galit. Na yung galit mo kahapon hanggang susunod na mga panahon. No, hindi. Huwag. Huwag. Hindi sinulat sa atin ang ganong mga kautusan. Ano po? Kundi ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyo'y sarili. Ibigin mo ang inyong kapwa. Meaning, kasama na rito ang mga tagalabas. Ano po? Pero tandaan niyo ang kwento, may sinabi ding pasubali ang rabay nung siya nagtanong doon sa lalaking nagtatanong kung sino ang kanyang kapwa. Lucas chapter 11. Isasummarize ko na lang sa inyo. Ang sabi ng lalaki, nang sinabi ng rabay, mahalin mong yung kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Anong sabi ng rabay? Sino ang aking kapwa? Sino daw yung kanyang kapwa? Nagbigay ng kwento ang rabay para malaman natin kung sino yung ating kapwa. Sabi niya, may Pariseo, meaning nakakaalam ng kautusan. No po? Dumaan sa isang daan na yung kanyang dadaanan ay may binugbog na isang kapwa. Binugbog, sabi niya. Pero na makita niya yung binugbog, sabi niya, siya ay lumihis ng daan. Siya ay lumihis ng daan, sabi niya. At sumunod na dumaan, sabi niya, may dumaan na nakakaalam ng kautusan, meaning yung mga mangangaral ng kautusan. Nang makita rin niya yung binugbog, lumihis din siya ng daan. Meaning hindi niya tinulungan yung taong binugbog. Yung una, Pariseo, nakakaalam ng kautusan at alituntunin ng Ama. Sumunod, mangangaral ng kautusan. Alam din niyang kautusan ng Ama. Pero hindi nila tinulungan yung taong binugbog at nangangailangan. Sumunod na dumaan, sabi niya, may isang dumaang Samaritano. Yung Samaritano hindi Hudyo, taga ibang bayan. Pero yung Samaritano
ang tumulong doon sa binugbog. Now, nagtanong ang rabbi doon sa lalaking nagtatanong kung sino ang kanyang kapwa. Sino sa tatlo ang nagpakita ng kapwa ng awa? Anong sabi po niya? Yun pong huli. Anong sabi ng rabbi? Humayo ka at gawin mo ang ginawa ng huli. Anong ibig niya sabihin? Yun ang ating kapwa. Ano po? Yun ang kapwa. Yung nagbibigay ng tulong din sa mga nangangailangan. Yun ang ating kapwa. Ibig sabihin, huwag tayong maging kapwa doon sa mga hindi marunong maawa. Hindi natin kapwa yun. Hindi natin isinasama yung ating sarili sa kanila. Hindi natin yun kasama. Hindi natin kapwa. Ano po? Yung gumagawa ng masama, hindi natin kapwa yun. Pero kung mangailangan at dumating ang punto na mangangailangan sila, yes, bibigyan natin ng tulong. Pero hindi tayo nakikihalubilo doon sa mga gumagawa ng masama. Yun ang ibig niyang sabihin. Ano po? Kaya talasasin natin ang kwento, mga kapatid ko. Galatia chapter 6 verse 1. Galatia chapter 6 verse 1. Ito ang dagdag. Galatia 6:1. Mga kapatid, kung ang sino man ay nasumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa espiritu ay inyong papanumbalikin ng gayon sa espiritu ng kahinhinan na iyong pagwariin ng iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Am I my brother's keeper? Yes. Pag mayroon daw isang kapatid na nagugulumihanan sa pananampalataya at gumagawa ng pagsalangsang dahil hindi niya alam kung alin yung tama at mali, ikaw daw na nakakaalam ng katotohanan ng ating rabbi. Ikaw daw na malalim na sa pangunawa sa pananampalataya. Ikaw daw na ang iyong buhay ay masasabing mabuting halimbawa. Sabi niya, puntahan mo ang kapatid na nangangailangan ng tulong espiritual at ipaunawa mo sa kanya ang kanyang ginagawa at ang aral ng Ama, baka sakali magbalik loob siya. Ito ba'y ginagawa natin? Yes. Pinapangaralan natin yung mga nagugulumihanan sa pangunawa. At ito'y payo ko din sa lahat, mga kapatid ko, bago nyo talikuran ng pananampalataya at gumawa kayo ng pagsalangsang, magtanong kayo sa mga kapatid na pinili ng Ama na nakakaunawa sa mas maraming mga bagay. Hindi po lahat tayo ay nasa parehong antas ng pananampalataya. Mayroon sa atin ang mas mataas na antas ng pananampalataya at mayroon din namang iba ang ibinigay na katangian sa kanila. Huwag po nating talikuran agad ang pananampalataya dahil sa hindi natin pangunawa. Magtanong po tayo. Magtanong po tayo. Ikaw naman na pinagsasabihan, ikaw naman na nagbibigay ng payo, ingatan mo ang sarili mo. Dahil baka sa pagbibigay mo ng payo, ikaw naman ay mapulaan. Ibig sabihin, huwag kang magbigay ng payo kung ito'y naman ay ginagawa mo. Hindi ka pwedeng maging tagapayo kung ginagawa mo ito, kapatid. Huwag. Mapupulaan ka lamang. At mapupulaan ng rabbi pag ginawa mo ito. Ano po? Ibigay mo ito sa mga pinili ng rabbi na pwede magbigay ng payo. At yung nagbibigay ng payo, dapat marunong sa buhay. Ibig sabihin, walang maipipinta sa kanya dahil ibinubuhay niya ang kanyang ipinapayong aral. Ano po? Sumunod na kwento. Mateo chapter 18. Ito ang sabi sa may kinalaman sa mga nalilito sa kanilang mga naririnig na aral at sa kanilang mga gawa. Mateo 18 verse 15. Mateo 18:15, ito ang sabi. At kung magkasala laban sa iyong kapatid mo, sabi niya, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Pag ang iyong kapatid daw ay nagkasala, nakita mo, at ikaw yung pinili ng rabbi na magbigay ng payo, puntahan mo, kapatid ko.
Sabi niya, ikaw lang at siya. Ibigay mo ang aral na binigay ng rabay. Kung nagbalik loob ang kapatid, kapatid mo siya. Datapat kung hindi ka niya pakinggan, magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay mapagtitibay ang salitang sinabi mo. Ibig sabihin, iisa ang sinasabi niyong aral. Iisa ang sinasabi niyong aral para maging totoo yung sinabi mo, sasaksihan ng kapatid mo pang isa. Ano po? Ibig sabihin, kung matapos mo siyang pagsabihan, hindi ka niya ininda, hindi ka niya sinunod sa payo mo, ginawa niya uli ang kasalanan. Sa pangalawang pagkakataon, magsama ka pa ng isa. Sa pangatlo, sabi niya, at kung ayaw niyang pakinggan siya, sabi niya, sabihin mo sa asimblya. Sabihin mo sa asimblya. At kung ayaw pa rin pakinggan ng asimblya, sabi niya, ipalagay mo siyang tulad sa hintil. At maniningil ng buwis, meaning pabayaan mo siya. Pabayaan mo siya. Pag hindi ka niya pinakinggan, unta pangatlo, mismo nga ang asimblya ang nagsasabi kung ano ang ginagawa niya ay mali. Hayaan yung buhay niyang ganun. At hayaan mong banal na espiritu ang magbigay ng kahatulan sa kanya. Sana nga wag. Dahil alam natin sino ang makakaunawa sa parusang ibibigay ng Ama kung tayo po'y hindi mapapanuto. Ano po? Sino ang nasa galit ng Ama? Sino ang may gustong makaranas ng galit ng Ama? Not me. Hindi po ako. I pray na hindi dumating ang galit ng Ama sa akin kundi awa. Ano po? I pray na awa ang dumating sa akin, hindi awa. Ano po? Sumunod na kwento. Unang John chapter 4 verse 20. 1 John chapter 4 verse 20. Ito pagdagdag ng rabay. 1 John chapter 4 verse 20. Kung sinasabi ng sino man ako'y umiibig sa Ama at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Ama na hindi niya nakita. Now, sa mga nagsasabing mahal niya si Amang Yahweh, pero hindi marunong magmahal sa kanyang kapatid, hindi marunong tumulong sa nangangailangan, hindi marunong kumilala ng tama at mali, kaya hindi niya matulungan ang kapatid na nadidimlan sa kanyang ka-spiritual na pamumuhay. Ano po? Hindi marunong magpatawad sa mga kapatid na nakagawa ng pagsalangsang sa kanya. May kapatid ko. Hindi daw siya pwedeng tawaging mahal niya si Amang Yahweh. Ibig sabihin, anong klase siyang kapatid? Siya ay kapatid na bulaan. Now, ibig sabihin, mayroon bang kapatid na bulaan? Yes! May kapatid na bulaan. At ito yung ipapaunawa ng Ama sa atin. May kapatid ba na bulaan? Yes! Ibig sabihin, hindi lahat ng kapatid ay totoong kapatid. Ibig sabihin, may mga magpapanggap tayong mga kapatid. Ito ang puntahan natin. Jeremiah. Puntahan natin dito sa Jeremiah chapter 9. Jeremiah chapter 9. Simulan natin ang kwento ng mga magpapanggap na mga kapatid at hindi totoong kapatid. Ito. Jeremiah chapter 9 verse 4 and 5. Mag-ingat bawat sa inyo sa kanyang kapwa at huwag kayong magkatiwala sa kanino mang kapatid. Sa kapatid na mga sinasabi nating bulaan, ay mag-ingat kayo, sabi niya. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Huwag kayong magtiwala kanino sa ganitong mga bulaang kapatid. Ibig sabihin, ganun din sa ating mga kapatid sa laman. Bakit? Dahil sila kapatid na sinatawag. Ang pagkakaiba lamang, kapatid natin sila sa laman. Pero sa katotohanan, hindi natin sila kapatid sama dahil iba yung kanilang pinananampalatayanan. Now, pero hindi natin sila kinasusuklaman, magiging ang tawag dito, magiging makikita natin yung pagkakaiba ng gawa, katulad ng gawa ng pagkakaiba ni Cain at ni Abel. Iisa yung kanilang ama sa laman, pero magkaiba sila ng tinatawag na pangunawa sa ating Amang Yahweh. Kaya nagkaroon ng isang malaking pagkakasala. Sa ating magkakapatid, tayo ba'y darating ang punto na yung mga kapatid natin sa laman ay hindi natin magiging kapatid sa pananampalataya? Yes! Mangyayari.
Kaya mag-ingat kayo, sabi niya, sa inyong mga tinatawag na kapatid. Sa inyong mga kapwa. Mag-ingat kayo. Kapatid sa laman o kapatid sa pananampalataya. Galatia chapter 2 verse 4, ito padagdag. Sa mga mapapatunayan hindi totoong kapatid. Galatia chapter 2 verse 4, ito. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim. No, may mga kapatid daw na ipinasok ng lihim. Sinong nagpapasok? Ang kaaway. Mangyayari ba ito? Yes. Nangyari nung panahon ng mga apostol. 2,000 years ago. Mangyayari din sa ating panahon? Yes, mangyayari din sa ating panahon. Kaya makikita ninyo, maraming mga nangawawala sa pananampalataya. Bakit? Hindi sila totoong sa atin. Sila'y ipinasok na lihim ng kaaway na na nagsipasok ng lihim upang tiktika ng aming kalayaan na taglay namin sa ating Rabbi Yeshua upang kami ilagay nila sa pagkaalipin mining magsisipasok ng mga maling aral. Magsisipasok ng mga maling aral upang talikuran natin ang aral na ibinigay ng Rabbi sa atin. Nangyari ba? Itong nakaraan lang. 3 ang nakita nating nangawala sa pananampalataya. Hindi na sila nakontento. Pinapangaralan yung iba nating kapatid. Para, anong mangyari? Para pasubalian ang katotohanan ng tinanggap nila nung una. Nung sabi ng ating apostol, mag-ingat kayo sa ganitong mga tinasabing mga kapatid. Sa mga yaon ay hindi kami nagpahinod na nasupilin kami kahit isang oras upang ang katotohanan ng mabuting balita ay manatili sa inyo. Tayo na nakakita ng mga ganito, sinupil natin kaagad. Ano po? Sinupil natin sila kaagad. Kaya talasasin natin mga kapatid ko. Binabantayan natin ang ating pananampalataya kasamang pagbabantay natin sa ating mga kapatid. Am I my brother's keeper? Yes. Sumunod na kwento, unang Korinto chapter 5. Unang Korinto chapter 5 verse 11. Datapwat sinusulatan ko nga kayo mga kapatid na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Yung tinatawag daw na kapatid. Iba naman yung pananalita at buhay. Ito daw ang gawin natin. Sa mga tinatawag na kapatid, huwag kang makisama kung ang kapatid na ito ay mapakiapid, masakim, nananamba sa mga imahe, mapagtungayaw, manglalasing, manlulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Sa gayon, sabi niya, huwag kayong makisalo. Huwag niyong idugtong ang pangalan ninyo sa kapatid na ito kung ganito ang kanyang gawa. Nakikita mo sa bawat kanto, naglalasing. Nagwawala pag naglalasing. Mapagtungayaw, walang lumalabas sa bibig, kundi mga masalitang mapagtungayaw. Masakim, hindi marunong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Nananamba sa mga imahe, sa mga ribulto na nasa kanilang mga bahay o kanilang mga natatanawan. Manlulupig, meaning, hindi marunong maawa sa kapwa. Pag ito'y kapatid mo, sabi niya, huwag mong tatawagin kapatid. Layuan mo ang kapatid na ito. Isumbong mo sa asimilya para siya ay alisin sa harapan natin bilang kapatid. Dahil hindi siya tamang maging kapatid pa natin. Ano po? Hindi ganito ang ugali, pananalita, at gawa ng kapatid natin na sinasabi ng Rabbi. Doon sa sinasabi niya, ang tunay na kapatid ay ang gumagawa sa kalooban ng ating amang nasa langit. Yun ang kapatid natin. Pero ito, hindi na ito matatawag na kapatid ko. Pero anong sabi ni Saulo? Tinatawag na kapatid, meaning hindi sila tunay na kapatid. Ano po?
Kaya makikita natin yung mga sinasabi nating kapatid nung una, ngayon wala na. Hindi natin sila totoong kapatid. At kapag nakita natin siya uli, na gumagawa ng pagsalangsang, huwag mo na siyang tatawagin kapatid pa. Hindi na natin siya kapatid. Huwag nating, anong tawag dito, huwag nating i-associate yung ating sarili pag ganito na yung kanilang mga gawa. Kapatid natin sila before. Pero itinakwil nila ang rabbi, hindi na natin sila kapatid. Po? Ano sabi ni Saulo? Huwag kayong makikisalo. Huwag kayong makikisalo. Pangalawang Korinto, chapter 11. Pangalawang Korinto, chapter 11, verse 13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang mga apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagkukunwaring mga apostol ng Mesyas, mga nagkukunwaring mga lingkod. Mapagkunwaring mga lingkod. Hindi ka taka-taka, sabi ni Apostol Saulo, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Meaning maraming bulaang mga propeta, bulaang mga pastol, bulaang mga kapatid. Tingnan mo yung mga kapatid, yung tatlo nating former na mga kapatid sa pananampalataya. Umalis na nga pero nagsalita pa ng hindi maganda ayon sa kanilang pangunawa sa bago nilang pananampalataya. Sinasabi na mali ang ating pangunawa. Sinasabing kung anong hindi magagandang mga salita. Mga kapatid ko, mag-ingat tayo sa mga tatawaging mga kapatid. Pag ganito na yung kanilang mga pananalita, ganito na yung kanilang mga buhay, wag daw nating i-associate yung ating sarili sa kanila. Verse 26, dagdag pa. Sa mga paglalakbay, ito naman yung hirap ni Saulo. Sa mga paglalakbay ay madalas. Sa mga kapanganiban sa mga ilog ay madalas. Sa mga kapanganiban sa mga tulisan ay madalas. Sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan ay madalas. Sa kapanganiban sa aking sa kapanganiban sa mga hintil. Sa kapanganiban sa bayan. Kapanganiban sa ilang. Kapanganiban sa dagat. And then panghuli na sinabi ni Saulo na kanyang kapanganiban at mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Nung panahon ni Saulo, marami ba? Yes. Maraming mga bulaang kapatid si Saulo. Nagpapanggap na kanyang kapatid. Kapatid lang nila si Saulo kapag may kailangan sila. Kapatid lang nila si Saulo nung panahon na may pakinabang sila. Pero nung wala na silang pakinabang, hindi na nila tayo itinuring na kapatid. Nakakalungkot mang isipin pero itong nangyayari sa atin. Ano po? Mga kapatid tayo na kapatid natin sila noon na sila'y nakakita ng kanilang gusto. Nung sila'y nakakita ng kanilang mga gustong pakinabang, nang makuha na nilang kanilang gustong pakinabang at wala na silang may dagdag pa, sila na mismo yung magsasalita ng masama. Ano po? Nakakalungkot isipin, pero sila yung mga sinasabi ni Saulo na mga bulaang mga kapatid. Meron ba sa atin? Yes. Meron at meron sa atin. Ano po? Meron at meron sa atin. Kilala nyo na yung mga kapatid natin na nangawala. Ano po? Kilala nyo sila. Nangawala na sila matapos nilang kunin ang kanilang gustong pakinabang. Ano po? Hindi po sa pagmamalabis. Ano po? Pero kahit paano, ginawa ng ating asimblya ang tulong na may bibigay sa kanila. Ginawa ng asimblya ang may bibigay na tulong sa kanila. Pero at the end of the day, tumalikod pa rin sila sa pananampalataya. Ito ang sinasabi ng Hebrew chapter 6 na matapos nilang maramdaman ang pagmamahal ng rabay, matapos nilang maramdaman ang kaawaan ng rabay at pagpapala ng rabay, tatalikuran nila. Bakit? Dahil hindi sila taga-atin. Kaya sabi dito sa unang John chapter 2, sa mga bulaang kapatid, ito ang sabi ni John. 1 John chapter 2 verse 18 and 19. 1 John chapter 2 verse 18 and 19. Sabi niya, 1 John chapter 2 verse 18 and 19. Mumunting mga anak,
ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang anti-Messiah. Kahit ngayon ay lumitaw ang maraming mga anti-Messiah. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sino sila? Sila ay nagsilabas sa atin, ngunit sila ay hindi sa atin. Meaning sila ay nagpanggap na kapatid natin. Pero at the end of the day, lumabas din sila mula sa atin. Bakit? Dahil sila ay hindi sa atin. Sapagkat kung sila ay sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit sila ay nagsilabas. Upang sila ay mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Nangyari yung hula na ang mga kapatid na tatawaging mga tunay na mga lingkod ay sasalain. Ano po? Idadalisay sa apoy. At yung mga hindi karapat-dapat ay masusunog. O kaya bibistayin sa bistay. At yung mga hindi karapat-dapat ay tatangayin ng hangin. Ano po? Kaya, mga kapatid ko, are we our brother's keeper? Yes. Tayo bang tagapagbantay ng ating mga kapatid? Yes. Tayo bang tagasawata sa ating mga kapatid? Yes. Tayong tagasawata sa ating mga kapatid. Ano po? Sumunod na kwento. Unang Timoteo chapter 5. Ito, sumunod na kwento, Unang Timoteo chapter 5. Kung paano naman natin aayusin ang ating mga kapatid na may nagawang pagkukulang. Ito, chapter 5, verse 1. Kapag ang iyong kapatid ay mas matanda sa iyo, ito, at siya nakagawa ng pagkukulang, ito, huwag mong pagwikaan ng matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama, ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid. Pag may nakita kang maling gawa, pangaralan mo sila na ikaw ay nangangaral bilang isang ama. At kung ito ay kapatid na lalaki, meaning kasing gulang mo, pangaralan mo siya bilang kapatid. Ang mga babaeng matatanda na tulad sa mga ina, pag nagkasali mga babaeng matatanda, pangaralan mo sila. May karapatan ka bang mangaral? Yes. Sabihin mo, nanay, mali po yata yung ginawa ninyo. Bakit hindi nyo sabihin? Obligasyon mo ba? Yes. Obligasyon natin. Ano po? Obligasyon natin. Pero pag tayo nangaral, pangaralan mo sila tulad sa mga ina at sa mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan. Pangaralan mo sila, pero mag-ingat ka sa pangangaral mo. Mangaral ka ng may pagpapahinuhod. Mangaral ka ng may paggalang. Mangaral ka ng may pagpapakumbaba. Ano po? Pag nakita niyong mali, ano po? Sabihan natin sila sa tamang pamamaraan. Ano po? Kasama ito sa ating, am I my brother's keeper? Yes! Kasama ito sa gawaing ibinigay sa atin. Ano po? Hebrew chapter 10, verse 23. Hebrew chapter 10, verse 23. Ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako. At tayo'y magtingin upang tayo mangudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Anong sabi niya? Ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pananampalataya. Ibig sabihin pag-ibayuhin natin ang ating pananampalataya at kasama na dito yung ating pag-aliw sa ating mga kapatiran. Ano po? Alalahanin daw natin, meaning huwag natin kalilimutan. Sumunod na kwento, Roma chapter 12. Roma chapter 12, simulan ko sa verse 9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kaputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay pagpauna ang isa't isa. Anong sabi niya? Sa pag-ibig sa magkakapatid, sabi niya,
Magmahalan kayo. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maningas sa banal na espiritu. Maglingkod sa rabay. Magalak sa pag-asa. Magmatiisin sa kapighatian. Magmatyagain sa panalangin. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. Maging mapagpatuloy. Obligation ba natin sa ating mga kapatid? Yes. Pag may pangangailangan sila at may maibibigay kayo, bakit hindi? Makigalak kayo sa mga nagagalak at makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Meaning makisimpatya kayo sa mga kapatid. Pag sila po'y nababagabag, makisama kayo sa pakikibagabag nila. Pag sila'y natutuwa, makipagsaya din tayo. Bakit? Ito ang tunay na gawa ng isang tunay na kapatid. Ano po? Sumunod na kwento, Galatia chapter 5. Galatia chapter 5 verse 13 and 14. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Huwag gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman. Huwag niyong gamitin ang kalayaan sa pananampalataya sa inyong magkakapatid para kayo magkasala na dalawa. Ibig sabihin huwag mong yayayain ng kapatid para gumawa ng kasalanan. At huwag ka namang pahihila o payayaya kapatid sa kapatid mo na humihila sa iyo at gumagayak sa iyo na gumawa ng kasalanan. Magpayuhan kayong magkapatid na huwag gumawa ng kasalanan. Kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. Pagsilbihan ninyong bawat isa. Pag may pangangailangan ng isa, tumulong ka. Pag may pangangailangan din ng isa, tumulong ka. Alam nyo, ito yung napakagandang magagawa natin pag tayo na nakatira sa isang lugar. Imaginin ninyo na hindi na tayo kailangan pang magbayad ng mga gagawa sa atin dahil tayo mismo ay magtutulungan. Pag may pangangailangan yung isa, gagawin natin. Tutulungan natin. Pag may ikaw naman pangangailangan, tulungan mo din. Bayanihan sa magkakapatid. And I'm praying and looking ang aking pangarap ay mangyari na ganito nga makita natin sa mga kapatiran. Kung totoo nga na tayo magkakapatid, pwede tayong mamuhay sa isang lugar na sama-sama. Dahil kung hindi natin kayang mamuhay dito sa lupa, abay mga kapatid ko, hindi rin natin kakayaning magkakasama sa kaharian ng Ama. Kung dito pa lang sa lupa, hindi tayo magkasundo, abay, kapatid ko, hindi tayo pwede magsama sa banal na kaharian ng Ama balang araw dahil kung ano yung magiging ugali natin, abay, ganun din magiging ugali natin sa kalangitan ng Ama. Sa kaharian ng Ama, should I say. Bakit? Dito pa lang ay ipinapaunawa ng Ama yung halimbawa kung talagang tayo nga ay totoong magkapatid. Kung marunong tayong magpasensyahan. Kung marunong tayong magtiyagaan sa isa't isa. Kung mapagpapasensyahan, mahahabaan natin yung pisi natin sa isa't isa. Pag tayo nagsasama na sa isang lugar, abay kapatid ko, napakagandang pagmasdan, Napakagandang pagmasdan. Sana nga mangyari ang ating pangarap. At I pray na ito din yung pangarap ninyo. Ano po? Roma chapter 15 verse 1. Roma 15 verse 1. Ito, ang dagdag pa. Roma 15 verse 1. Tayo ngang malalakas ay nararapat magbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong magbigay ng lugod sa ating sarili. Hallelujah. Now, sino daw? Tayong mga malalakas. Yung mga pinili ng Ama ng mga lingkod. Ang ating mga pastor, ang ating mga deacon, ang ating mga elders, ang ating mga nanay sa assembly. Sila yung mga pinili na mga haligi at kalakasan ng ating pananampalataya. Tayo daw po ay binibigyan ng pagkakataon na are we our brother's keeper? Yes. Tayo po ang piniling pamunuan. Tayo ang inaatasan na alagaan ang asimblya ng Ama. Alagaan ang asimblya ng Rabay. Tayo ang inaatasan na tignan ang pangangailangan at kapakanan ng bawat kapatid sa pananalita, sa gawa, at sa espiritual na pamumuhay. Tayo ang kanilang halimbawa
Kaya sana tayo ay matuto sa aral ng Rabay. Maibuhay natin ang mga aral nating narinig. Ano po? Kaya huling talasas natin dito sa salita ni Pedro chapter 12 verse 1. Hebrew chapter 12 verse 1. Bago yung huling talata natin, sabi niya dito sa Hebrew 12 verse 1, sabi niya, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Ama, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Ama, na siya ninyong katampatang pagsamba. Bawat isa, mga kapatid ko, ay ito ang sinasabi ni Saulo na gawin natin bilang isang mabuting halimbawa ng isang tunay na kapatid. And then, huling salita na natin dito sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 14. Unang Tesalonica, chapter 5, verse 14. Ito ang sabi ni Saulo. Aming ipinapamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ang mahihina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Meron bang mga manggugulo? Yes, yung mga baguhan sa pananampalataya, yung mga hindi pa masyadong nakakaunawa. Mga manggugulo pa lang sila. Pero sa tiyaga, baka balang araw, maging matibay din ang pananampalataya nila. Sa mga mahihinang loob, palakasin yung mga maraming mga nasa bagabag sa buhay. Yung mga nadidimla ng kanilang mga pag-asa, yung mga maraming mga dumarating na mga pagsubok sa buhay, sila yung mga palalakasin sa pananampalataya. Alalayan ng mga mahihina, yung mga nangangailangan na walang hinaasahan kundi ang Ama. Ibigay natin yung maibibigay natin tulong. Ano po? At higit sa lahat, mapagpahinuhod sa lahat. Maging isang mabuting halimbawa bilang magulang, bilang kapatid, bilang mga anak, at bilang mga lingkod. Tayo po ba ay tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating mga kapatid? Yes. Tayo ay pinili ng Rabay sa ganitong sitwasyon. Tayo ay pinili ng Rabay sa ating pananampalataya. Tayo ang pinili ng Rabay para maging isang mabuting halimbawa, unang-una, sa ating sangbahayan, and then sa ating mga mahal sa buhay. Sangbahayan meaning sa sangbahayan ng Ama, ibig sabihin ng kanyang asemblya. Nawa, tayo po ay natuto. Nawa, alam na natin kung ano yung ating responsibilidad bilang mga piniling lingkod, bilang mga piniling kapatid, bilang piniling tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating Rabay Yeshua. Ito yung ating responsibilidad, mga kapatid ko, sa asemblya ng ating Rabay at sa lahat ng ating mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabay Yeshua sa aral na binigay po sa atin. At nawa, tayo po ay may natutunan at maibuhay natin ang aral na ating narinig para po sa ikaluluwalhati ng ating Amang Yahweh at ng ating Rabay Yeshua. Gampanin po natin ang gawing ibinigay sa ating mga balikat. Tayo po ay tagapagbantay at tagapag-alaga ng ating mga kapatid. Bawat isa, magmula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, lahat tayo ay may responsibilidad sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Hallelujah. Salamat po. Ulitin po natin ang sinabi ng Rabay, ang ating mga kapatid at ang ating ina ay ang gumaganap sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Hallelujah. Salamat po, Amang Yahweh, sa iyong aral na binigay sa amin. Mabuhay ka, Amang Yahweh. Mabuhay ka, aming Rabay, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah po, mga kapatid. Salamat.